salita ng Diyos. And by this time mga kapatid, habang sinishare nyo po yung ating episode ngayong umaga sa ating Facebook Live, tayo po ay mananalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa panibagong umaga na muli ay pinagkaloob mo sa amin. Mula sa magdamag na kapahingahan, kasama ng aming mga viewers online and listeners on air, we pray God to bless everyone, every family, bawat sambahayan na ngayon bukas ang radyo, samantalang bukas din ang kanilang puso upang pakinggan ang iyong banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa amin pong paghahayag ng iyong salita. Mangusap ka po sa puso at sa isipan ng aming mga kababayan. At yung mga may taglay na karamdaman, O Diyos, dalangin namin ang kagalingan na iyo pong ipagkaloob sa umagang ito. Kung may mga nakamonitor ngayon sa programang ito na nasa ospital o marahil nakaratay sa banig ng karamdaman, ikaw ang higit na nakakaalam at nakakakilala sa bawat isa. Sino mang sumasampalataya sa iyo at sumasabay sa panalangin ito ngayong umaga na may pananalig at pananampalataya sa iyong kapangyarihan, dalangin namin na ipagkaloob mo sa bawat isa ang katugunan, ang kagalingan. At yamang ngayon ay humaharap din kami sa kagipitan at krisis ng mundo. Dalangin namin na patuloy mong i-provide ang iyong mga anak sa pang-araw-araw na pangangailangan. Patuloy mong isupply according to your promise that if we seek first your kingdom and your righteousness, you promise that everything that we need shall be added unto us. And we claim the power of your words, O God. Ang salita mo ay hindi magbubulaan. Kung kaya't sa panahon ng kagipitan, ikaw ang aming great provider, Panginoon. Patuloy mong ipadama sa aming mga kababayan ang iyong patuloy na pagkilos at pagtugon sa mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, at higit sa lahat, magligtas ka po ng maraming mga kababayan po namin, mga kaluluwang aagawin mo sa apoy ng kapahamakan sa pamamagitan ng katotohanang ipinapahayag sa programang ito tuwing umaga. Maraming salamat po, Diyos, sa iyo ang papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Patuloy po tayo mga kapatid habang sinishare nyo po yung ating video ngayong umaga sa inyong mga Facebook friends. Thank you, Pastor Joel Tinoco, for inviting your members to watch our daily program. I-bless po kayo lalo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Ang tatalakayin natin ngayon mga kapatid ay isang katanungan kung mahalaga ba o hindi, kailangan ba o hindi, importante ba o hindi ang bautismo sa pagtanggap natin ng kaligtasan. Kasama ba ang bautismo sa kailangan para tayo ay maligtas o hindi? Ayan, hindi ko alam kung ano ang inyong stand mga kapatid. Pero hayaan nyo po na ngayong umaga ay ipagkaloob natin ang biblical na pananaw, biblical point of view tungkol sa ating topic ngayon, kung kailangan ba o hindi ang bautismo
para maligtas ang isang tao. Mga kapatid, may mga pagtuturo po na nagsasabi na hindi na raw kailangan ang bautismo sa pagtanggap ng kaligtasan. So maliligtas daw ang tao kahit hindi mabautismuhan. Unang katwiran nila doon ay yung kasama daw ni Jesus Christ na napako sa krus ng Kalbaryo, na kung saan pinangakuan ng Panginoon ng kaligtasan, samantalang hindi naman dumaan sa pagbabautismo. Oo nga naman, mga kapatid. Kung babalikan natin yung magnanakaw na katabi ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ay nagkaroon siya ng kaligtasan. Sabi ng Panginoon nung siya po ay kinausap ng kanyang katabing magnanakaw sa krus, nang sabi, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Yan po ay assurance of baptism. At dahil sa talatang ito, na ang magnanakaw ay pinangakuan ng Panginoon ng kaligtasan, may mga pananampalataya at pagtuturo na nagsasabing hindi raw importante ang bautismo pagdating sa usapin ng pagtanggap ng kaligtasan. Mga kapatid, kung hindi natin lalaliman ang pag-aaral ng Biblia, ay maaring isa rin tayo sa mapaniwala sa ganong katuruan. Ngunit alamin po natin sa Biblia kung kanino utos na ang taong tatanggap ng aral ay dapat mabautismuhan. Alamin muna natin ngayon kung sino ang nag-utos na ang tao na pinangaralan ay dapat mabautismuhan para sa kaligtasan. Tingnan natin mga kapatid ang aklat ng Mateo dito po sa 28:19. Ganito po ang ating mababasa. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang talatang ito ay winika ng Panginoon sa napakahalagang tagpo sa Biblia. Ito po ay nangyari bago siya umakyat sa langit. Paalis ang Panginoon papunta sa langit. Sa kanya binitawan ang kautusan na ito. Ang tawag dito ay Great Commission. Mahalaga po na mapangaralan ang mga tao. At ganun din kahalaga na yung mga napangaralan ay mabautismuhan kagaya ng iniutos ng Panginoon. Sa katunayan, mga kapatid, ang Panginoong Hesus na nag-utos ng bautismo bilang pagpapakita ng sinseridad kung gaano kahalaga ang kanyang kautusan na ang tao ay mabautismuhan. Siya mismo, kahit wala man siyang kasalanan, ay nagpabautismo upang mag-set ng example sa lahat ng mga tao
na dapat ang lahat ng papasok sa paglilingkod sa Diyos upang magtamo ng kaligtasan ay tatanggap dapat ng bautismo. Ano po ang sinasabi dito sa Mateo 3? Dito po sa 13. Nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, "Kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan, at ikaw ang naparirito sa akin." Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng katuwiran." Nang magkagayoy, pinayagan niya siya. Pansinin natin mga kapatid ang talatang ito, na bagamat si Jesus Christ ay walang ginawang kasalanan, upang bigyang diin ang halaga ng kanyang utos tungkol sa pagbabautismo, siya mismo na bagamat walang kasalanan ay nagpabautismo kay Juan, sapagkat ang sabi niya, payagan mo ngayon, kasi ayaw sanang pumayag ni Juan Bautista na siya ay bautismuhan. Dahil hindi nga naman siya makasalanan, paano siya babautismuhan? Ano ang sabi ni Juan o ni Jesus Christ kay Juan? Payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng katuwiran. Ang pagsunod pala sa bautismo ay pagganap sa katuwiran ng Diyos. Ano ang sabi ng Mateo 6:33? Hanapin muna ninyo ang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kasama sa katuwiran ng Diyos na ang taong pinangaralan ay bautismuhan. Kaya bilang mga ngaral, mga kapatid, na nakaunawa ng Great Commission, pantay dapat ang ating pagtingin sa halaga ng pangangaral at ng pagbabautismo. Kasi marami po ang mga ngaral hindi naniniwala na mahalaga ang bautismo, pero mga ngaral yun. Samantalang iisang tagpo ibinigay ng Panginoon ang utos na mangaral kayo at magbautismo. Hindi po yan optional. Ang baptism ay hindi optional. It is a must to those who wants to enter into the kingdom of God. No exemption. Regardless of your race or status in life, you need to be baptized. Kagaya ng iniutos ng Panginoon. Sabi po ng John chapter 3 verse 5, "Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." So baptism is not optional, it's a must. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 3 verse 7, "Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli." Now, balik tayo doon sa ating topic. Mahalaga ba o hindi ang bautismo sa pagtanggap ng kaligtasan? Ang aking paniniwala ayon sa Biblia, ang stand ng United Pentecostal Church according to biblical principle, ang bautismo ay mahalaga. Kasi sa ibang pagtuturo,
pananampalataya lang, ligtas ka na. At hindi po kami tumututol sa halaga ng pananampalataya. We believe in the importance of having faith. Because without faith, it is impossible to please God. So we believe that the first step for us to receive salvation is to have faith. But the Bible is reminding us that faith without obedience, faith without action, faith without work is dead. Kahit ang dyablo may pananampalataya po. Kung titingnan niyo po ang Santiago 2:19, ang dyablo ay nananampalataya rin, sabi ng Biblia. Maliligtas ba ang dyablo dahil may pananampalataya siya? Hindi. Sapagkat walang kalakip na pagsunod ang kanyang pananampalataya. Ganon din ang tao. Nananampalataya ka sa Diyos, walang kalakip na pagsunod, ang pananampalataya mo ay kalibel lamang ng pananampalataya ng dyablo. Hindi ito magliligtas sa iyo. Sapagkat ang pananampalataya na walang kalakip na gawa at ang bautismo ay isang akto ng pagsunod. When you decided to be baptized, that is an act of obedience to the will of God for you to receive salvation. So mga kapatid, tingnan natin yung aklat ng Marcos. Marcos 16, 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sino raw po ang maliligtas? According to Jesus Christ Himself, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. May nakausap akong baptist. Hindi siya naniniwala sa importansya ng bautismo. Dahil para sa kanila, ang bautismo ay kuan lang daw ito, public declaration na tinatanggap mo si Kristo. Mga kapatid, wala pong talata sa Biblia na ang purpose ng baptism is public declaration na tinatanggap mo si Kristo. Walang ganong paliwanag sa Biblia. The purpose of baptism, according to the Bible, Acts 2:38, baptism is for the remission of sin. Kaya kabilang po ang bautismo sa dapat nating sundin upang matanggap natin ang libre at regalo ng Diyos na kaligtasan. Wala mang bayad yung kaligtasan, libre yun. Subalit, para ma-avail mo yung libreng kaligtasan, sinabi ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang tagapagligtas mismo ang nagsasabi niyan. Sino ba tayo para tumutol na tayo ay mga ililigtas lang naman at hindi tayo ang tagapagligtas? Kaya kung mayroon tayong pakikinggan, ay pakinggan natin yung sinabi mismo ng tagapagligtas. Sabi ng tagapagligtas na si Jesus, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya kapag nakarinig kayo ng mga ngaral na nagsasabing hindi na kailangan ang bautismo, manampalataya lamang, ligtas na, huwag kayong maniwala sapagkat salungat yon sa sinasabi mismo ng tagapagligtas na si Jesus Christ.
Sino ba ang paniniwalaan natin? Yung mga ngaral na ililigtas lang din naman? O yung tagapagligtas mismo? Na siya ang nagsabi ng kautusan na yan? Na ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Alam nyo, kaming mga ngaral, kami ay tinatawag na mga messenger, tagapaghatid ng mensahe. At yung mga messengers, they don't have the authority to change the message. Our mandate from the Lord is to bring the whole message of salvation. We have no authority to change the message. Kaya kapag may nangangaral kayong naririnig na nagsasabing hindi na kailangan ang bautismo para maligtas, binago niya ang message. Kung ikaw ay messenger, hindi ka binibigyan ng authority na baguhin yung message. Dahil ang tungkulin mo is to bring the whole message. So mga kapatid, sinabi ni Jesus, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yung nakausap kong Baptist, sabi niya, ang sumasampalataya, pastor, ligtas na. Tapos, saka na lang babautismuhan pag may outing, pag may picnic, para yun ay ipahayag niya, public declaration, na tinatanggap niya si Jesus Christ. Kaya siya babautismuhan. Walang ganon. Ang purpose ng baptism, according to biblical foundation, is not for membership purpose. No, mga kapatid. The purpose of baptism is for the forgiveness of our sins, for the remission of sins. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Kaya bago ka i-declare na ligtas, kailangan i-declare ka muna na forgiven ka na. Yan. Alin ba ang mauuna? I-deklara ka na ligtas ka na o i-deklara ka muna na pinatawad ka? Bago ka ma-declare na ligtas, kailangan mauna muna yung pagpapatawad. And upon water baptism, ang isang makasalanan ay tumatanggap ng kapatawaran upon baptism. Kasi sabi sa Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kaya kahit nanampalataya ka na at nagsisi, hanggat hindi ka humahantong sa pagsunod sa baptism, wala pang deklarasyon ang Diyos that you are forgiven. Mga kapatid, upon baptism, we receive the forgiveness of sin. Forgiveness from the Lord Himself. Mga kapatid. Kaya kapag sinabi mong hindi na kailangan ng baptism para maligtas, binibigyan mo ng false hope yung mga tao. So ano ba ang pinaguhugutan nila na talata sa Biblia sa pagsasabing hindi na raw kailangan ang bautismo para tumanggap ng kaligtasan? May isang talata silang binabasa dito na hindi nga naman nauunawaan pero pinanghahawakan. Sa Efeso 2, sa 8 hanggang 9, ganito ang sinasabi ni Pablo, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ang talatang ito ay pinangahawakan ng mga nagsasabing hindi na raw kailangan ang bautismo para sa kaligtasan. Subalit nakalulungkot na ang talatang ito na kanilang pinanghahawakan ay hindi talaga nila lubos na nauunawaan kung para kanino ito isinulat ni Pablo. Ito bang Efeso 2:8 hanggang 9 ay sulat ni Pablo para sa mga ililigtas pa lang o para sa mga naligtas na?
Basahin natin ang unang pananalita ni Pablo sa Efeso 1. Para kanino ang sulat niya sa mga taga-Efeso? Sabi po dito sa Ephesians chapter 1 verse 1, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nangasa Efeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus. O ayon mga kapatid, dapat pala uugatin natin. Bakit sinabi niya sa Ephesians 2:8 and 9 na ang kaligtasan ay sa pananampalataya, mga kapatid? At ang sabi pa nga nila, wala naman anyang babanggit diyan sa Efeso na baptism. Abay, natural po, hindi diyan babanggitin ang baptism sa Efeso dahil ang sulat pala ni Pablo sa aklat ng Efeso ay para sa mga mananampalataya ni Kristo at sa mga tapat kay Kristo. Mga ligtas na ito para sa mga banal na nangasa Efeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Abay, pagligtas ka na, alangan naman pag-uusapan nyo pa ang bautismo. Ang bautismo para yan sa mga makasalanan na tatanggap pa lamang ng kaligtasan. Ang mga taga-Efeso ay mga ligtas na ito. Kapag ligtas ka na, kasi mananampalataya ka na, understood yun na tinanggap nyo na yung bautismo. Kaya pagdating sa Efeso 2:8, wala nang nabanggit na bautismo sapagkat ang kausap pala dito ni Pablo sa kanyang sulat ay mga banal na at mga mananampalataya ni Kristo at tapat na kay Kristo sa paglilingkod. So therefore, lagpas na sila doon. Kumbaga, ganito yan. Kung ang anak mo ay grade 1, ang mga subject dyan na ituturo ay pang grade 1. Yan. Saan ba nagsisimula yung pagtuturo ng abacada or ABC? Diba sa kinder, ayan, kami noon, hindi kami nakaranas ng kinder, grade 1 agad. Ayan. Yung subject na pang grade 1, hindi na yan uulitin kapag grade 4 ka na. So itong mga taga-Efeso, mga ligtas na ito. Kaya hindi na dito pag-uusapan ang bautismo. Kaya nga ang tawag dito ay epistles, mga kapatid. Yung sulat ni Pablo, mga kapatid, ay epistles. Yan po ay para sa mga ligtas na. Para yan sa yung Christian living, mga kapatid. Diyan nakasulat ni Pablo lahat ng mga tungkol sa mga mananampalataya na, kung paano mamuhay, kung paano makitungo, mga kapatid, lahat-lahat. Yan po ay nakasulat diyan sa kanyang epistles. Pero kung ang taong kausap ay makasalanan at kailangang maligtas at tumanggap ng kaligtasan, abay hindi po i-exclude yung baptism. Ang kanyang tatanggapin na aral ay yung Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So kung ang anak mo ay grade 4 na at nung dumalaw ka sa eskwelahan, ang tinuturo pa din ay abacada, abay magtataka ka na sa teacher. Bakit grade 4 na yung anak mo, abacada pa rin yung tinuturo sa eskwelahan? Dahil supposed to be, yan ay ituturo kapag beginner pa lang, maaaring kinder or grade 1, mga kapatid. So kaya itong epistles na ito, hindi ito pang unbelievers. Kung ikaw ay mananampalataya na, hindi na pag-uusapan ang topic about baptism. Kaya huwag tayong maghanap ng bautismo sa Efeso dahil mga ligtas na ang sinusulatan ni Pablo sa mga taga-Efeso. Maghanap tayo ng aral sa baptism
tungkol sa mga ililigtas pa lang. Mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Now, mga kapatid, bakit yung magnanakaw na kausap ni Kristo ay binigyan ng katiyakan ng kaligtasan, bagamat hindi naman siya nabautismuhan? Mga kapatid, hindi po saklaw ng Testament of Baptism yung panahong hindi pa namamatay ang tagapagligtas na si Jesus Christ. Bagamat, mga kapatid, natandaan natin, ang utos niya sa pagbabautismo, yung Great Commission, ibinigay ito ng Panginoon after na ng kanyang resurrection. Pero nung sinabi niya sa magnanakaw na ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso, hindi pa nga siya namamatay noon, nasa krus pa lang sila. Alamin natin sa Biblia kung bakit hindi yon saklaw ng bautismo. Dito po sa aklat ng Hebreo 9, dito po sa talatang 16 hanggang 17, ganito ang ating mababasa. Sapagkat kung saan mayroong tipan, dooy kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraay, walang anumang kabuluhan, samantalang nabubuhay ang gumawa. Ang linaw, mga kapatid. Kaya pala hindi naman covered, hindi saklaw ng baptism, yung kausap ni Jesus Christ na magnanakaw sa krus ng Kalbaryo, binigyan niya ng assurance of salvation, mga kapatid, ay sapagkat sa panahon na yon, yung testament o yung testator, yung may akda ng pagbabautismo na si Jesus Christ ay hindi pa namamatay. Kaya nga dyan hinango yung batas sa lupa tungkol sa last will and testament. Yan, ginagawa yan ng mga abogado. Kung may mga abogadong nakikinig ngayon, dito po yan hinango sa Hebrews chapter 9, verse 16 to 17, na ang magulang, kung mayroon man siyang ipapamanang ari-arian sa kanyang mga anak, buhay pa siya, gagawa na siya ng last will and testament. However, habang nabubuhay pa ang magulang, wala pang bisa yung last will and testament. Pero naka-itemize na dyan sa last will and testament kung anong ari-arian ang mapupunta sa panganay, sa pangalawa, hanggang sa bunso, kung ilang mang magkakapatid. Naka-itemize na dyan. Naka-specify na dyan kung sinong anak ang magmamana ng ganito, ng ganyan. Lahat ng ari-arian ng mga magulang ay equally distributed na yan. Kung kanino mapupunta. Para maiwasan yung pag-aaway-away ng mga anak, kasi marami pong mga mayayaman na pamilya na pag namatay ang magulang, nag-away-away yung mga anak sa kanilang mamanahing ari-arian. Kaya buhay pa po yung magulang, gumagawa na ng last will and testament. Datapwat ang bisa niyan ay pagkatapos na mamatay ng magulang. Babasahin ng abogado sa harapan ng magkakapatid yung last will and testament. So, si Jesus Christ na testator ng baptism ay hindi pa po namamatay nung sinabi niya na ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Kaligtasan yun ang tinutukoy doon. Naligtas yun without baptism. Walang kailangang bautismo doon. Kasi hindi pa sila covered ng Testament of Baptism. Pero sa kasalukuyan, hindi natin pwedeng ikatwiran yun. Pastor, yung na magnanakaw, naligtas, hindi naman nabautismuhan, di ako rin. Huwag mong itulad doon ang sarili mo, lalo na kung hindi ka naman magnanakaw. Pero kung magnanakaw ka, medyo may katwiran kang itulad ang sarili mo doon. Na niligtas ng Panginoon yung magnanakaw, na hindi naman nabautismuhan. Pero kung hindi ka naman magnanakaw, bakit mo ipaparehas ang katayuan mo ngayon
doon sa katayuan ng magnanakaw. Pangalawa, iba ang sitwasyon niya. Hindi pa siya saklaw ng utos ng baptism. Dahil hindi pa nga po namamatay si Jesus Christ. Yan. So kung uunawain natin yung talatang yon, ito yung paliwanag doon, mga kapatid. Kaya hindi siya kailangan bautismuhan dahil hindi siya saklaw ng Testament of Baptism. So mga kapatid, dito po sa 1 Peter chapter 3, ayan, doon na sa conclusion ng tanong, ang bautismo ba ay nagliligtas o hindi? Sabi sa Biblia, nagliligtas. Sabi ng ibang mga ngaral, hindi. O sino ang paniniwalaan natin? Dito tayo sa Bible. 1 Peter chapter 3 verse 20. Na nang unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong, na sa loob nito'y kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig, na ayon sa tunay na kahawig, ngayoy nagligtas. Sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. Ang liwanag, ngayoy nagligtas. Inihalin tulad dito sa panahon ni Noe. Na ayon daw sa tunay na kahawig, ngayoy nagligtas. Sa makatuwid bagay ang bautismo. Kaya doon sa tanong, nagliligtas ba ang bautismo? Sabi ng ibang mga ngaral, hindi. Pero sabi ng Bible, oo. Ang bautismo ay nagliligtas. Katulad yan ng sinabi ni Jesus Christ mismo sa Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Mga kapatid, medyo bitin ang ating time, pero may part 2 ito bukas. Abangan nyo mga kapatid, mayroon tayong part 2 na tatalakayin ito, at ngayon ay pansamantala natin muna itong puputulin mga kapatid upang bukas ay abangan natin ang karugtong nito. Salamat sa inyong pagsubaybay, at ngayon ay napatunayan natin yung tanong, kailangan ba o hindi ang bautismo sa kaligtasan? Ang sagot ayon sa Biblia, kailangan ang bautismo sa kaligtasan. Kaya ikaw na makasalanan ngayon na nakikinig, in order for you to be forgiven by God, you need to repent and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang pangangaral na ito ay hindi pambobola, hindi pang-akit sa karunungan ng tao, kundi ito ay pagdideklara ng katotohanan. And we know that only the truth shall set us free. Salamat po mga kapatid, tayo ay manalangin sa ating pagtatapos ngayong umaga. Panginoon, maraming salamat sa maliwanag na katotohanan na iyong ipinagkaloob sa amin ngayong umaga. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa katotohanan na hindi mo kinukubli sa mga taong naghahanap nito. Panginoon, may mga panahon na ang katotohanan ay masakit, lalo na kung ang nauna naming napaniwalaan ay salungat sa katotohanan. Ngunit salamat, O Diyos, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. At ikaw ang katotohanan, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga tagapakinig, taga-subaybay sa radyo at sa viewers namin online, na patuloy mo silang i-guide sa katotohanan, na tanggapin nila ang kalooban mo, Panginoon, na yamang kaming lahat ay makasalanan. Marami ang magpasya na pahalagahan ang bautismo sa tubig upang ang kaligtasang iyong ipinagkakaloob ng walang bayad ay tatanggapin ng bawat isang handang sumunod sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng nakinig ngayong umaga, at naway pinagpala mo ang mga tahanan, ang mga pamilya ngayon ay sabay-sabay na nakikinig sa radyo.
habang sila ay maaring nag-aalmusal sa kanilang mga tahanan. Salamat, Panginoon. Minsan ang katotohanan ay hindi masarap pakinggan, lalo na kung kami ay kaibayo ng katotohanan. Ngunit salamat sapagkat ang katotohanan ito ay ginagamit mo upang palayain ang marami naming mga kababayan mula sa mga maling katuruan, maling paniniwala at pananaw, upang maisalig ang aming paniniwala sa kung ano ang nakasulat lamang sa iyong banal na kasulatan. Salamat po, O Diyos. Purihin ka. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.